Ito nga ho, ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-update. Bigla ho nagsalita, nagbigay ng statement. Itong si Bonjing Remula ukol sa nilabas na video o nilantad na video ni Saldico. Kasi dito basahin na lang ho natin mga ka-update para mas malinaw ho. Sa bawat seryosong investigasyon, may tamang daloy. Ang mga testigo ay lumalapit, nagsusumite ng salaysay at dumadaan sa masusing verifikasyon. Mabagal man ito minsan. Ito ang tanging paraan para masigurong ang hustisya ay matibay, hindi haka-haka. Unang-una sa lahat, Bonjing Remula, natatandaan nyo ba kung anong ginawa nyo kay Pangulong Duterte? Yang amo mong si Marcos Jr., ano bang ginawa nyo sa kanya? Unang-una sa lahat, hindi tayo pasok dyan sa ICC. Nakakalas na ho tayo dyan, 2019 pa lamang. Pero dahil nga mga ka-update, pera-pera ang usapin ho dito, ginamit ho nila si Torre. Ginamit nila si Torre para arestuhin si Pangulong Duterte kahit na wala tayo sa ICC. Pinalipad ho nila dyan sa Interpol, dyan sa dahig para ikulong. Tapos so ano nangyayari ngayon? Si Saldico hinahantig ho ng Interpol. Bakit ho? Kasi nga ho naglabas siya ng statement ni Saldico dito sa pagnanakaw ho netong mga mastermind. 'Di ba? Tapos ngayon nagsasalita ngayon si Remula na kailangan umuwi ni Saldico para ano? Sasabihin nyo, bibigyan nyo ng protection para hindi na ho kailangan ng pag-uwi ni Saldico dito kung alam niya nang may banta na yung buhay niya. Totoo yung sinasabi ni Saldico mga ka-update na nagbabanta sa buhay niya. Merong nagbabanta. Kasi sinabi yung ni Saldico mga ka-update doon sa inilahad niyang video na pagpapatunay mismong si Martin Romualdez ayaw siyang pauwiin sa Pilipinas dahil ho mga ka-update sila na daw ho yung nag-aasikaso. Sila na daw ho yung tatrabaho sa issue ngayon. Pero wala ho. Bandang huli, tinuturo na ho nila si Martin Romualdez at si Marcos Jr. Nilaglag na ho ni Saldico. Kasi nga naman, totoo naman to sinabi ni Saldico dito, mga kabig ko sa side niya lang ho, na bakit siya yung pinagmumukhang mastermind. Siya ho yung pinaka-dinidigdig dito sa flood control issue. Hindi naman pala siya talaga ang pinaka-utak dito. Si Martin Romualdez at si Marcos Jr. Hinihintay ho natin, ito mga kabita, kasi sinabi na ho natin ito sa nakaraang vlog natin, darating yung araw kung paano palayasin ng taong bayan itong si Marcos Jr. at ang kanyang ama na si Marcos Sr. papuntang Hawaii. Malapit-lapit na ho tayo dyan. Bakit ho? Kasi ho, lumabas na yung katotohanan. Hindi lang yan. Meron pa hong November 16, 17 at 18. Ito yung araw na panigurado lalayas na si Marcos Jr. sa kanyang pwesto. Magbababa. Kung hindi yan magbababa ng pwesto mga ka-update, mahahaway 2.0 ho sila. Yan po yung malaking katotohanan dyan mga ka-update. Hanggat hindi ho yan bumababa sa kanyang pwesto, panigurado, sisipain na naman ho yung mga yan papunta sa Hawaii. Tulad na nangyari noon sa kanila na pinandidirihan sila ng taong bayan dahil sa ginawa ho nilang kabalbalan. Pinatunayan talaga ni Marcos Jr. mga ka-update yung issue ng tatay niya na nasa Guinness World Book of Records yung pagnanakaw ho sa taong bayan. Pinatunayan niya ho talaga na nasa dugo ng Romualdez at Marcoses ang mga magnanakaw. Pinatunayan niya mga ka-update. Ituloy natin mga ka-update. Pero pinili ni G. Saldico na umiwas sa prosesong ito. Sa halip na magsalaysay sa tanggapan, inilalabas niya ang kanyang kwento sa mga video at social media. Dahil dito, kailangan naming huminto at suriin ang bawat sinabi. Dahil lahat ng testigo, walang espesyal, ay dumadaan sa parehong pagsusuri. Yan ho ang mga update. Pag nadadawit na ho kasi yung mga aham ho nila, nito sila Bonjing Remula, marami na ho silang dahilan. Di ba? Tulad ngayon, gusto na nilang pauwiin si Saldico para ano ho, mga ka-update, patahimikin. Dapat nga dyan, kahapon pa lamang, mag-a-appear ho si Saldico sa Blue Ribbon Committee. Pinigilan ho Bakit ho pinigilan? Kasi nga ho, ilalahad na ti Saldico lahat ng totoo. Hindi yung pinasisinungalingan pa rin nila yung sarili nila. Alam na ng milyong-milyong tao. Kaya tayo mga ka-update, nagpapasalamat tayo dito kay Saldico ngayon. Bakit ho? Isipin nyo ho, tinuturo niya na kung sino yung mga kasabwat niya. Sino yung mga totoong nasa likod ng pagnanakaw sa ating bayan. Kaya milyong Pilipino sa ating mga kababayan ang sumasaludo, nagbibilib dito kay Saldico na
totoo talaga ang may threat na yung buhay niya. Kaya hindi ho siya makauwi. Kasi nga ho, tinuro niya na kung sino yung mga utak, sino yung mga dinadala ng pera ni Gutesa. Kung sino yung mga kasama o kasabot nilang nagnanakaw. Di ba? Oo, mananagot si Saldico. Alam naman ho natin yan. Wala namang problema yan. Pero ang importante dito mga ka-update, tinuro niya yung mga kasamahan niya. Yung mga totoong nasa likod ng flood control issue. Hindi yung mga small time. Sila Alcantara, sila Hernandez. Wala ho yan. Lahat ho ng isiniwalat ni Gutesa na kasama sila Jan Estrada, yung mga pinalipad ho nila pa ibang bansa para hindi makapagsalita. Inamin ni Saldico na malaking katotohanan ang sinasabi ni Gutesa. Totoo lahat. Kaya yung notaryong pinagdadaldal dyan nila Pinky Lacson, mga ka-update, wala hong kwenta yan. Imbestigahan nyo yung flood control ng amo nyo. Hindi, etong si Gutesa. Ang mahirap pa dyan mga ka-update, baka gusto pa nilang baliktarin si Saldico ngayon. Kasi, eto, isisingit din na ho natin ito mga ka-update. Talagang matatawa kayo. Bakit ho? Kasi si Auntie Claire Castro, nagsalita rin mga ka-update. Alam niyo naman po natin yan, ang talakera ng palasyo. Ayun, basahin na po natin dito mga ka-update. Kasi hindi daw ho sila close. Ito. Ayan, basahin ho natin mga ka-update ha. Galing ho to sa, ayan, para makita ho natin na hindi ho tayo fake news. Fake news peddler, sinasabi ho ng mga iba dyan. Ayan, kanino ho galing yan? Sa News 5. Ayan mga ka-update, basahin na ho natin. Parang hindi naman po sila close. Itinanggi ng palasyo ang umano'y pagiging close ni na President Bongbong Marcos at dating Ako Bicol Representative Saldico. Ayan, giit ni Palace Press Officer Claire Castro. Ano ho bang expect natin sa butangera ng palasyo? Diba, sino ho ba naniniwala dyan? Sa bagay, naniniwala ho dyan yung kapwa ho nila yung maliliit yung utak tsaka yung mga trolls ho nila. Diba? Maniniwala ka ba dyan kay Aling Claire Castro samantalang nung hindi pa yan Yusek kung banat-banatan niya si Marcos Jr. ng magnanakaw? Akala mo mga kabig napakalinis niya. Sino bang dinadawit o binibintang ni Aling Claire pag nadadawit yung amo niyang si Marcos Jr. sa korupsyon? Binabalik niya ho si Pangulong Duterte. Yan ho yung malaking katotohanan dyan. Kaya nakakatawa na lang ho. Marami ho sa ating mga kababayan, tinatawanan na lang ho si Claire Castro. Dahil nga, yan ang number 1 fake news peddler sa ating bansa. Diba? Ayan, basahin ho natin mga kabdita. Gate ni Palace Press Yusek Claire Castro, maaaring nagkakausap mo na ang dalawa pagdating sa trabaho pero hindi sila malapit sa isa't isa. Kaya ngayon, sasabihin niyan ni Aling Claire Castro mga ka-update, ha? Sasabihin mo ni Aling Claire Castro niyan, DDS si Saldico kasi nga bumaliktad. Diba? Dinawit yung kanyang among si Marcos Jr. kaya sasabihin mo niyan, DDS yang si Saldico. Diba? Hindi ho ba kayo nagdududa dyan kay Aling Claire Castro? Kaya hindi na ho nakakapagtaka kung sinapalan lang ni Marcos Jr. ito ng 3 maleta. Diba? 3 maleta. Ang laking pera ho niyan. Diba? Pera-pera lang ho kasing katumbas sa mga taong ganyan. Mga bayaran. Yung wala hong paninindigan sa kanilang sarili. Diba? Ibinunyag ni ko sa isang video message itong Bernes, November 14, ito yung kahapon mga ka-update, na mismong si Pres Marcos Umano ang nagpapa-insert ng mga proyektong aabot sa 100 billion sa 2025 national budget. Kung ating mga ka-update, mamarapatin, lahat ho ng sinabi ni Vice President Sara Duterte, noon pa lamang ho nung kumalas na siya dito kay Marcos Jr. Kasi alam ni BP Sara yung kung anong ginagawa nitong mga taong ito. Kung ano ang ginagawa ng pagnanako. Kaya kumalas ho yan dyan kay Marcos administration. Diba? Sinabi ho kasi ni BP Sara, noon pa lamang, tinatawanan pa siya. Lahat ho ng pangkukutsa, mga kabit, binato ho sa kanya. Tinatawag pa ho siyang piyona, pinagtatawanan ho siya ng mga tao. Bakit ho? Kasi sinabi ho ni BP Sara, mga kabit, yung pondo na kay Martin Romualdez at na kay Saldico. Sinabi niya ho yan. Tingnan nyo, lahat ho ng sinabi ni BP Sara, katotohanan. Pero bakit ho siya sinisiraan? Kasi nga ho, mga ka-update, oras na maging presidente yang si BP Sara, lagot itong mga magnanakaw. Sang-ayon ho ba kayo, oras na maging presidente si BP Sara, mauubos yung mga corrupt politician at mga magnanakaw. Comment nyo ho yan sa ating comment section, pag-uusapan ho natin. Kaya mga ka-update,
pag-usapan na rin natin itong si Saldico kung saan ilalahad nga ni Spock Sari Roque ang katiwalian ng ginagawa ng admin ni Marcos Jr. Kung bago lang ho kayo sa ating channel mga ka-update, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho. Iyan, rektahin na ho natin ito. Huwag na ho tayong magpaligoy-ligoy pa. Ito po ang araw ng katotohanan dahil ang number one na kanta sa Pilipinas ngayon na talagang pinupuri sa buong daigdig ay inawit na ngayon at yan po ay ang pagkanta ni Zaldico. Malinaw po ang naging pahayag ni Zaldico sa kanyang recorded video message na yung pag-i-insert ng 100 billion sa pantaunang budget ng taon na nakalipas para sa 2025 ay dahil ito po ay sa pag-uutos ni Marcos Jr. Ang sabi po niya, yan daw po ay pinarating sa kanya ng tambaluslos expeker at syempre kung anong gusto ng hari, siyang nasusunod. Malinaw po ngayon na yung mga linustay na salapi para sa mga maanumalyang flood control projects at mga iba pang infrastructure project ay dahil sa pag-uutos ni Marcos Jr. At syempre, alam na naman natin na yung kanyang pag-uutos para mag-insert ng ganyang kalaking halaga ay para mabili ang suporta ng mga congressman at mga senatong para nga po ipa-impeach siguro si Inday Sara. Ayan nga mga update, no? Kaya ganyan ho kalalaki yung perang ano na nila ho. Alam nyo na ho yan, yung binubulsa ho nila. Para nga naman ho may pambayad ho sila. Diyan sa mga congressman na alam po natin na hanggang ngayon, wala naman po nagbabago sa mga yan. Isa hong kumakain sa pera ng bayan. Isisingit din ho natin ito kasi galing-galingan ho ito si Ronald Llamas mga update. Ayan, basahin ho natin na yung clear beneficiary ng testimony ni Saldico at Aida Dutertes. Ibig ho niyang sabihin mga ka-update, yung pagsisiwalat daw ho netong si Saldico sa kanyang nalalaman diyan sa katarantaduhang pagnanakaw ng admin ni Marcos Jr., magbe-benefit daw ho sa mga Duterte. Unang-una sa lahat, Ronald Llamas, political analyst ka pa naman. Hindi ka ba nahihiya na pati ba naman diyan nakikialam ka? Dawit na dawit tayong amo mo. Mismong itong isa sa mga pinakamalaking isda, nagsasalita na nilaglag na si Marcos Jr., si Martin Romualdez. Tapos, iisipin nyo na naman, the Dutertes. The Dutertes na naman daw ho, mga ka-update. Duterte na naman ho yung tinatarget nila. Ano ho ang ibig sabihin yan? Ano ho ang ibig sabihin yan, mga ka-update? Ang ibig sabihin ho, gusto pa rin pabagsakin, ma-impeach si VP Sara. Diba? Yan lang ho yung malaking katotohanan dyan na hanggang ngayon hindi ho nila magawa dahil malinis yung pangalan ng mga Duterte. Na hanggang ngayon hindi ho nila matanggap. Hindi ho nila matanggap na yung mga Duterte tuwid. Kaya ngayon mga ka-update, tignan nyo sila Risa Hontiveros. Tahimik ho yan, dawit na dawit si Marcos Jr. Bakit? Tanong ko lang sa kanila. Sinasapalan din ba ho sila ng maleta? Tanong lang ho yan mga ka-update. Ano ho sa tingin nyo? Duterte. Now, sa totoo lang po, inaasahan ko talagang kakanta si Zaldico. Sa katunayan, nung napabalita na siya ay nasa Europa, ako po'y nagtungo sa Paris. Dahil naniniwala po ako na po pwede talagang pakantahin si Zaldico. Bakit? Well, unang-una po, may relasyon ako kay Zaldico. Ang kanyang ama po na si Delfin ko ay 001 sa aking client list sa aking law office. Yung ama po niya namatay na ang kauna-unahang kliyente ko sa aking law office. Noong mga panahon na naging kliyente ko po si Delfin ko, ang tatay ni Zaldico, well, nasa kolehiyo po si Zaldico, so wala kami masyadong contact. Pero napakabait po nung ama niya, biro nyo, batang-batang abogado, pinagkatiwalaan kami, at napaka-humble. Yung mga panahon pong yon, na mini-meeting ko yung tatay niya na si Delfin ko, nakatira lang po siya sa Bliss na tabi ng SM North. At every time nga po ako pupunta ron para makipagpulong para doon sa mga kasong isasampa niya, karamihan naman ay mga pangungutang na hindi nababayaran sa kanya, nagpapatawag po yan ng masahista. Bibigyan kami ng libreng masahe. Napaka-humble po ng tatay niya. Pero, established na contractor na po talaga sa Bicol.
At hindi naman po siguro liham sa iba na nagsimula si Delfin Co ng kanyang karera nung panahon pa ni Marcos kasi nagkaroon ng isang Bicolano bilang Secretary of Public Works. At tingin ko, yan ang naging break ni Delfin Co. So naniniwala ako na si Zaldico kahit papano, pinalaki yan ng tama ng kanyang ama na si Delfin at ang kanyang ina na nabubuhay pa hanggang ngayon. Kaya nga po, bagamat nabulag itong si Zaldico sa get-rich scheme diyan sa Kongreso, alam ko naman, iiral at iiral yung kanyang natutunan sa kanyang ama na wala pa rin kapalit ang honest to goodness na negosyo para magkaroon ng kabuhayan. Una po yan. So in fairness, matino po ang pagpapalaki kay Zaldico. Pangalawa, si Zaldico po, hindi yan bobo. Bakit? Ano ibig sabihin niyan? Si Zaldico po, politiko rin. Yan ay nasa likod ng Ako Bicol. At kung maalala nyo, nung nagsimula po Ako Bicol, palaging number 1 po yan sa party list. Kaya nga po, ilang beses, nagkaroon sila ng 3 representante. Kasama na po yung aking kaklase, best friend at law partner na si Rodel Batucabe na siyang napatay din dyan sa Bicol. Kaya nga po namin nakuha na kliyente itong si Delfin Co, ang tapatay ni Zaldico ay dahil kay Rodel Batucabe. Hindi po yan bobo. Politiko po yan. Nababasa niya ang pulso ng bayan. Alam niya na hindi natatagal ang mga Marcos. At dahil alam niya na hindi natatagal ang Marcos bilang isang politiko na batikan, dahil napakatagal na naman po ng Ako Bicol, no? Alam niya na kapag siya ay hindi bumitiw sa kanyang suporta kay Marcos Bangag at kay Tambaluslos, baka pati yung mga kabuhayan na namana niya sa kanyang ama, at marami-rami naman po yan, dahil talaga naman pong matagumpay na contractor din ng kanyang ama na si Delfin Co. Ang SunWest po, ang nagsimula po niyan ay si Delfin Co, ang ama niya. Baka pati yung mga honest to goodness na kinita nila, mawala. Dahil sa bagong administrasyon, kapag nawala ng Marcos, syempre, hahabulin at hahabulin siya. Kaya nga po nung ako'y nagpunta sa Paris para siya'y kausapin, para kumanta, kampante ako, nakakanta yan. Dahil bilang isang politiko, alam niyang hindi na po pwedeng tumagal ang Marcos at alam niya na dapat Ito mga kabdit, naniniwala ho ako dito na pag nga naman hindi niya pa nilahad ngayon, kasi 2025 na ho tayo, 3 taon na lang, wala na ho sa pwesto si Marcos Jr. Diba? Kaya ngayon pa lang mga kabdit, kung hindi niya aaminin yung katiwalian niya dyan ni Zaldico, kung hindi niya pa ilalaglag ito mga kabdit, lahat ho ng ari-arian ng pati kanyang magulang, yung kanyang minana, kasi panigurado mga kabdit, malaki na ho yung pera nila yan bago ho pahusa, manguratya dyan. Panigurado madadamay ho yun. Kaya tama na ho yung ginawa ni Zaldico na ngayon pa lamang mga kabdit, nilahad niya yung katotohanan na pa-birthday niya kay Romualdez. Ito, di ba? Maganda ho yung ginawa niya kasi milyon-milyong Pilipino niyan ang nakasubaybay ho sa kanya. Pinapalaw na ho siya niyan sa Facebook page niya para ho malaman yung mga ilalantad pa ho niyang sekreto sa admin ni Marcos Jr. Diba? Manalangin na lang ho tayo na isama na ho natin ito si Zaldico mga kablit na bigyan ho siya ng protection kasi oras na patahimikin ho yan. Wala na ho, mababaliktad na naman ng admin ni Marcos Jr. lahat. Nagaan ang negosyo na sinimula ng kanyang ama. So hindi na po ako nagtataka ngayon na siniwalat na ni Zaldico ang katotohanan ng nasa likod ng mga maanumalyang mga budget insertions noong 2025 budget na napunta sa mga maanumalyang mga proyekto na sinasabi na hanggang 70% ay kinurakot ng mga congressman. Hindi na po ako nagtataka na pinatunayan na yan ni Zaldico. At hindi rin po ako nagtataka doon sa sinabi ni Zaldico na kinakailangan muna niya magtago dahil talaga namang papatayin siya ng administrasyon nito dahil alam ko naman na bilang isang batikang kontratista at negosyante, hindi po magkukulang yan sa dokumento para ipagpatunay na hindi naman po siya ang mastermind dito sa pandarambong ng salapi ng bayan. Asahan po natin yan. Mapopruebahan ni Zaldico ang lahat ng sinabi niya. At syempre, ang nais niya, magkaroon ng kapalit. Ang kapalit, huwag niyo namang galawin
yung aking mga ari-arian bago ako naging kongresista, bago ako naging committee chairman ng Committee on Appropriations. At hindi naman po ako nagtataka, marami na po yan. In fairness kay Zaldico, ako na po yung magpapatunay na mayaman na siya bago pa siya naging kongresista. Nagtaka nga ako, bakit siya pang umupo bilang kongresista ng ako Bicol, samantalang mas mabuti naman ang papel niya na nasa likuran lang siya bilang power behind the throne, di baga. Pero may mga dahilan po siguro siya, isa na siguro dyan, wala na siya ibang makitang tao para umupo dahil nawala nga po yung aking kaklase at naging best friend at naging law partner sa Rodel Batocabe dahil pinatay po si Rodel Batocabe. Siguro napilitan na rin siya na dahil wala na siya ibang mapagkatiwalaan, siya nang umupo. At dyan po nagsimula ang kanyang problema. Dahil nung siya'y umupo, hindi lang siya power behind the throne, nakita niya na kapag siya'y nagkaroon ng impluensya, mas malaki pang makukuha niya. At dyan pumasok siguro yung temptasyon ng easy money. At sigurado ko na bagamat siya'y dati ng mayaman, talagang siguro dumoble o naging triple pa ang kayamanan niya dun sa maliit na panahon na siya'y naging kongresista. Naging kongresista lang naman po siya ng 3 taon, o hindi ako nagkakamali, no? Dahil 2017, kongresista po ako, wala siya. Ang kongresista doon ay yung kapatid niya. 2018, at saka hindi ko po alam kung sino yung 2018, kung siya nakaupo na. Parang 2018, hindi pa po ata, kapatid pa rin ata niya nakaupo. So umupo siya ng 2019 at saka ng 2020. So, ibig sabihin, yung maikli niyang termino bilang isang kongresista, siguro na doble, na triple ang kanyang kayamanan, although in fairness, mayaman naman talaga siya sa nagsimula. So siguro, ang nais na mangyari ngayon ni Zaldico, isosurrender ko lahat ng kayamanan na nakuha ko mula nung ako'y naging kongresista, pero wag yun naman galawin yung mga napundar ko bago ako naging kongresista dahil yun naman, honest to goodness, ang pagkakaipon niya ng mga yon. Bukod po sa construction business niya, alam ko po na meron siyang power din, no? Meron din po yung power investment, no, na malaki-laki. At saka siyempre, yung Misibis na resort na sabi ng iba, meron daw siyang ibang kapartner dyan na isang makapangyarihang politiko rin. Hindi ko po alam yan, pero kapag kasi hindi siya nagsiwalat ng katotohanan at hindi makipagtulungan sa administrasyon ni Sara Duterte para mapanagot sa pandarambong ang Marcos Jr. at si Tambaluslos, kasama siya sa ipakukulong. So ngayon, ibig sabihin, kaya po nagkumanta si Zaldico, naniniwala ako na dahil gusto niyang maging whistleblower, siya ang tatayong testigo para mapakulong na once and for all ang Marcos Jr. at Tambaluslos. Ako naman po, kung talagang magpapakatotoo si Zaldico at isurrender sa gobyerno ang kanyang nakubra nung panahon na siya politiko at yung mga nakubra niya dahil nga sa impluensya ng mga Marcoses, ako naman po ang aking isasangguni sa administrasyon ni Sara Duterte, gamitin siya bilang state witness nang sa ganun mapakulong ang Marcos Jr. once and for all at si Tambaluslos. Matagal ko na pong sinasabi na ang dahilan kaya naulit ang madilim na kasaysayan ng Pilipinas at nagkaroon ng Marcos nightmare muli ay dahil hindi po natin naparusahan ng mga Marcoses nung pinalayas natin sila noong 1986. At para mabali na nga po at matigil na yung siklo ng pandarambong dahil sa mga Marcos, kinakailangan mapakulong na ng panghabang buhay ang Marcos Jr., ang Amy Marcos, ang Imelda Marcos at lahat ng pamilyang Marcos kasama na si Sandro Marcos. At kung kinakailangan ng testimonya ni Zaldico para rito, kinakailangan bigyan natin ng immunity si Zaldico at hayaan nating hawakan niya yung kayamanan niya bago pa pumasok ang mga Marcoses. Dahil sa tingin ko naman, legal po ang mga kayamanang nakuha niya bago pumasok ang mga Marcoses. So, ano na pong mangyayari? Well, asahan na po natin ang sasabihin ng mga ni Ante Claire, AI yan. Gaya na sinabi nila na AI ang pulboronic video na pinakita namin ni Maharlika. Paano po magiging AI yan? Hindi lang po isa, hindi lang po dalawa.
3 beses po yan na authenticate. Kaya nga po inaantay ko nga ang kaso. Meron silang kaso na incitement to sedition and rebellion laban sa aming dalawa ni Maharlika at nagsampa rin sila ng disbarment laban sa akin. Inaantay ko lang po yan dahil hindi namin magagamit ang authentication unless it is for legal purposes. So inaasahan ko, ito ha, bantayan ninyo. Wala pang reaksyon ng Malacanang. Ang sasabihin nila, AI yan. At the same time, susubukan nilang ayusin ngayon si Zaldico. Pero gaya na aking sinabi, dahil batika naman pong politiko itong si Zaldico, alam na niya bilang ng oras ni Bangag Jr. Dahil nang nagpatawag ng 3 araw na pagtitipon protesta ang Iglesia ni Cristo na suportado ngayon ng iba pang mga pananampalataya at ng sambayan ng Pilipino, alam na niya bilang ng oras ni Marcos Jr. Sana nga po, matapos ang kauna-unahang araw protesta sa Act 16, magbitiw na si Marcos Jr. dahil nga dito sa video ni Zaldico kasi wala nang kaduda-duda na talaga ang nag-utos at ang promotor ng lahat ng korupsyon sa infrastructure ay si Marcos Jr. dahil nga nag-fundraising para lamang mapatalsik sa pwesto ang Inday Sara Duterte. At siyempre, Kaya ito mga update, ang masasabi lang ho talaga natin, bilog ho ang mundo. Kaya ngayon sabihin natin, nasa taas si Marcos Jr. Pero paikot na ho yan. Umiikot na ho yung bola, yung mundo. Oras na oras makaka-update, babaliktad si Marcos Jr. Mapupunta na naman ho yan sa Hawaii hanggat hindi ho yan nagre-resign bilang presidente. Kaya ito, hindi ko na lang alam dito kay Auntie Claire kung ano pa yung masasabi niya. Siguro, katapos mag-resign ng amo niya, doon, babanatan na naman din niya si Marcos Jr. Si Boying Remulla, panigurado mga ka-update. Yung mga pagpoprotekta ng mga yan, babalik ta rin din nila si Marcos Jr. Kasi nga ho, isa lang hong parang instrumento si Marcos Jr. Yung pinakautak talaga ho dyan, yung nagpapatakbo ng Pilipinas, si Martin Romualdez. Kaya mga update, kung may reaction o opinion ho kayo, mag-comment kayo sa ating comment section. Pag-usapan ho natin yan. Dito na ho natin tatapusin ng ating reaction video.